Naglabas si Afei ng anteng-anteng at sumigaw, "I freeze." Huminto si Wen, ilang dahon na lang ang naiwan, isang halimaw ang bumungad sa kanila, ang ibabang bahagi nito ay may mga itim na binti ng ibon, ang itaas na bahagi nito ay ang katawan ng isang magandang babae na may 9 na pares ng mga pakpak, bumaba si Lian sa kanyang kabayo, hawak ang umiikot na dragon sword, at dahan-daang lumapit. Nang makitang papalapit si Lian, malamig na sinabi ni Sudo, "Mortal, kung gagawa ka pa ng isang hakbang, dudurugin kita." Ngunit biglang, isang patak ng dugo ang bumagsak mula sa kung saan papunta sa mukha ni Sudo. Sa isang iglap, ang imahe ni Lian ay lumaki sa mga mata ni Sudo. Isang pakiramdam ng takot mula sa presyon ng mga daluyan ng dugo ang bumaha sa katawan ni Sudo sa kawalan ng ulirat. Tila nakita niya ang silhouette ng isang nilalang na lumilipad palabas sa katawan ni Lian, itim na buhok, puting balahibo, katawan ng tao, at ulo ng ibon, 18 pares ng mga pakpak ay sarado. Nahulog si Sudo mula sa langit na mumula ang kanyang mukha habang nakatingin kay Lian. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang pisngi hanggang sa lupa, malabo at kumikinang ang kanyang mga mata. Puno ng hindi mapigil ang kaligayahan ang boses niya, pagkatapos ay umikot siya sa paligid ni Lian, tuwang-tuwa. Nakita ito ni Tai Su at naunawaan, sinabi kaagad, "Papunta na ang susunod." Patuloy na ginugulo ni Sudo si Lian, walang tigil na daldal, ipinakilala ang mga personalidad at lakas ng nakapalibot na mga demonyo, at pagkatapos ay tumingin kay Lian ng may labis na pagmamahal, na nakaupo sa kanyang kabayo. Si Lian ay labis na nalungkot at hindi komportable na sinabi, "Kanina ka pa nagsasalita na parang sira, hindi mo na kailangan pang sabihin." Si Sudo ay natahimik. Ang kanyang malalaking mata ay nakatingin kay Lian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, naisip ni Lian sa kanyang sarili. Niu Tuji, Danju, si Sudo, ang isa ay sinasamba na parang Diyos sa nayon, ang isa ay ang ninuno na Diyos na sinasamba ng mga ninuno ng Korea, hindi matatawaran ang kapangyarihan nilang dalawa, ito ay simula pa lamang, nagtataka ako kung gaano kalakas ang hukbo pagkatapos masakop ang mga demonyo. Ang hukbo ay nasa pagitan ng hukbo ng Ming at ng mga demonyong Koreano, sa Pyongyang City, ang mga demonyo ay nagkalat na parang baha ng dugo. Hinawakan ni Sang Yi ang sibat sa ulo ng tiger, tumingin sa lolo at apo, na yumuko ang kanilang mga ulo upang magpasalamat sa kanya nang walang sinasabi, at kinaladkad ang kanyang nasugatan na katawan palayo. Tahimik at madilim pa rin ang kampo. Pagbabalik umupo ang mga general at nag-usap tungkol sa kanilang mga plano. Sa pagkakataong ito, nabalot ng dugo si Sang Yi, na inakay ng dahan-daang pasulong ang mga sugatang talibang sundalo. Nakita ito ng isang general na may sama ng loob kay Sang Yi at nagsabi ng hindi kasiya siyang tugon, sinalubong siya ng matalim na dulo ng sibat na nakadikit sa kanyang lalamunan, tinitigan siya ni Sang Yi na parang mabangis na hayop, dahilan para mapalunok siya ng laway at tahimik na umalis. Tanong ni Shen Hian, "Paano ka napunta sa ganito?" Ipinikit ni Song Yi ang kanyang mga mata at sinabing, "May isang malakas na demonyo sa lungsod, napakahirap patayin na si Shen Yan. Kung mahirap patayin ay hayaan mo na, ilang tao sa kampo na ito ang maglalakas loob na ipagsapalaran ang kanilang buhay para patayin ang demonyo." Pagkatapos ay inabot niya kay Sang Yi ang isang pitsyel ng alak, hindi ba't mas mabilis na patayin ang kalaban habang umiinom? Ito ang insenso ng kamay ni Buddha. Isa itong imperial na alak, hindi nag-isip si Song Yi at ininom ang alak gamit ang pitsyel, pero bago pa niya ito malunok ay iniluwa niya ito. Ito ay suka, may asawa ka na, bakit napakaisip bata mo pa rin sa panahong ito? Inabot ni Shen Hian kay Sang Yi ang isa pang pitsyel ng alak, kung may nagyaya sa iyong uminom at hindi naghihintay, iinom ka ba ng suka? 7 taon na kaming magkatrabaho, ang iyong karakter ay hindi magpapahintulot sa iyo na maging matagumpay, hintayin mo ako, hintayin mong i-promote kita, kung tutuusin,
Mahigit 7 taon ko nang dala ang dakilang banner ngayon, magpahinga at magpagaling. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Shen Hian ang kanyang helmet at umalis sa tent. Hindi alam ng dalawa na ito na pala ang huling pagkikita nila. 10 milya mula sa lungsod ng Shinjutai, mabilis na umatras ang hukbo ni Konishi Yukinaga. Nag-set up na ang hukbo ni Leroy Tan ng pananambang na hamarang sa kanilang pag-atres. Sa oras na ito, sa labas ng Pyongyang, ang alikabok ay makapal, sunod-sunod na lumitaw ang mga kakaibang halimaw. Si Lian ay tumakbo sa kanyang kabayo, sumisigaw ng malakas sa harapan, mabilis na magsumbong sa pinunong commander. Dumating na ang mga reinforcement ng kalaban. Ang kalyadong hukbo ni Demon na si Lian ay sa wakas ay nagtipon at malapit ng sumulong sa huling larangan ng digmaan sa Datong River. Ngayon lang, si Lian ay sumugod sa paanan ng lungsod ng Pyongyang sakay ng kabayo, tumalon mula sa kanyang kabayo, at sumigaw na gusto niyang makita ang punong commander. Ngunit sinabihan na ang pinuno ng commander ay umalis na sa lungsod at hinahabol si Konishi Yukunaga patungo sa Datong River. Walang pagpipilian si Lian kundi sabihin kay Lao Dao na maghintay sa labas ng lungsod habang pupunta muna siya upang makipagkita kay Sang Yingchang at pagkatapos ay gumawa ng desisyon. Nagulat si Song Yingchang sa balita ng mga reinforcement at nagmamadaling tinanong si Lian kung saan niya narinig ang balita. Inilabas ni Lian ang isang ibon mula sa kanyang katawan, inilabas ang kanyang mga pakpak at sinabi, "Ang iyong abang lingkod, Duke de." Pagbati, "Sa iyong kamahalan," malamig na tanong ng anghel na si Sang Yingchang, "Nakita mo ba ang mga pampalakas ng Hapon?" "Duke de, nakita talaga ng iyong hamak na lingkod ang hukbong Hapones na may maraming bandila, lalaki at kabayo, baril, at sandata." Alam ni Sang Yingchang na hindi siya makakakuha ng anumang detalyadong impormasyon mula sa ibong ito. Walang karanasan sa pakikidigma. Sa isang sulyap, lahat ay may mga itim na ulo. Pabayaan ang isang ibon. Nagpatuloy si Lian, "Aking Panginoon, maingat kong tanong, sa mga reinforcement ng Hapon, mayroong hindi bababa sa 7 o 8 bandila na may mga crest sa Mo, Kokudan, at maging sa Tokusan, maaaring hindi ito isang malaking hukbo, ngunit ito ay magiging isang piling puwersa." Nang mapansin sila ni Dokda, nasa 200 milya sila sa timog ng Shinjutai City. Kung hindi titigil ang hukbo, nasa 10 milya na sila mula sa Zenjete sa ngayon. Tumango si Sang Yingchang at saka nagtanong, "Narinig ko na inutusan ka ng duke ng Gaogang na tipunin ang Koreanong si Xiang Yaoyishan. Gaano ito kaepektibo?" Agad na sumagot si Lian na may ilang tagumpay. Pinaikit ni Sang Yingchang ang kanyang mga mata at ibinigay kay Lian ang kanyang selyo. Inutusan siyang pumunta kaagad sa ilog Datong upang ipaalam sa pinuno. Itinuro din niya, "Siguraduhin na magplano para sa pangmatagalan at maging maingay kayo sa inyong pupuntahan." Kapag hawak niyo na ang selyo, naramdaman ni Lian ang pag-agos ng init sa kanyang katawan. Inihayag ng system na natanggap mo ang personal na selyo ng 3 ranggo na Yaoyuan ng Dinastiyang Ming, nakatanggap ka ng karagdagang Dragon at Tiger Chi, dahil hindi ka miyembro ng Dragon and Tiger Trust, ang matatanggap mo lang ang basic bonus status na ito. Mayroon kang 15% na bawas sa lahat ng uri ng pinsala sa pakikipaglaban. Ang iyong mga sugat ay sasamahan ng Dragon at Tiger Chi na may nasusunog na epekto sa pagpapagaling na napakabisa. Pambansang kapalaran ang iyong makukuha mula sa Dragon at Tiger Chi ay pinipigilan ang isa't isa, nang ang maraming tao na nasa labas ng lungsod ay sumali sa grupo. Inutusan ni Lian si Sudo na lumipad sa Datong River upang hanapin muna ang Commander-in-Chief. Agad na sinabi ni Sudo na maaari niyang buhatin si Lian para hanapin siya sa Datong River at nang makita niya ito, ngunit tumanggi si Lian sa gustong gawin ni Sudo. Lumipad si Sudo na nagtatampo na ekspresyon sa kanyang mukha dahil sa pagtanggi ni Lian. Lumingon si Lian at malakas na sinabi sa mga demonyo, "Lahat ay sumunod sa akin, dumating na ang pagkakataong ito para gumawa ng ingay at pangalan para sa iyong sarili."
Pagkatapos ng labanan, ang aming admiral ay personal na magsusulat ng isang liham sa hari ng Korea upang tulungan kang maglagay ng gintong rebulto at magtayo ng templo. Natawa si Jin Chan at sinabing kung sinabi ng general ng Celestial Dynasty, natural na mapagkakatiwalaan natin siya. Pagkatapos ay pinamunuan ni Lian ang kabayo at inakay ang lahat patungo sa Datong River. Habang nasa daan silang lahat, nagtanong si Tai Kui sa mahinang boses, hindi ka mukhang tanga. Ang insidente sa Yanfo na ito ay napakahirap para sa iyo, ngunit ang mga gantimpala ay napakayaman. Kung iuulat mo ngayon na ang mga Japanese reinforcements ay darating, Li Rutin ay babalik sa kampo at palayain si Gobernador Konishi. Mahirap na siyang patayin kung ganoon. Ngayon, si Gobernador Konishi ay nasa napakadelikadong posisyon sa Datong River. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para gawin ito. Habang mayroon ka pang kaunting lakas sa iyong mga kamay, pansamantalang ipagkait ang balita at maghasik ng alitan upang sina Li Rotten at Gobernador Konishi ay maglaban hanggang kamatayan at nang makuha mo ang mga gantimpala na dapat mong makuha. Sinabi ito ni Tai Kui, ngunit sa loob-loob Lian ay naisip niya na kung maantala niya ang pagbabalita, maaantala nito ang kampanya at maging dahilan upang mapaligiran at mabaigo si Li Royton sa digmaan sa pagitan ng dinastiyang Ming at Korea. Ngunit si Lian ay tila walang pakialam sa mga bagay na iyon, at walang dahilan para magmalasakit siya. Si Li Royton at ang dakilang Ming sa mundong ito ay walang kinalaman kay Lian. Ang lalaking ito ay hindi baliw, ngunit siya ay napakahusay at malinis, naglakas loob siyang kumilos, at nagpasya, at alam kung paano bumitaw. Sa bagay na ito, si Hong Gui ay mas mababa sa kanya, alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin, umiling si Lian. Ito ay hindi katumbas ng halaga o ano paman, ngumisi si Tai Kui, kasing bait ng babae. Casual na ngumiti si Lian. Ang Ming Emperor ng mundong ito ay hindi ko kilala at walang kinalaman sa akin, ngunit haharapin ko ito sa sarili kong paraan. Ang isang tao na malinaw na nakikita ang sitwasyon, nakikilala man nila o hindi ang mga pakinabang at disadvantages, ay isang bagay ng kakayahan, ngunit kung haharapin ang sitwasyon sa pamamagitan ng kamao o sa utak ay isang kakayahan ng karakter. Sa mundong ito, ang mga nag-iisip na sila ay matalino ay namamatay ng bababa na walang ingat. Ang isang tao ay may 1,000 plano, may isang plano ang langit. Pagkatapos ng pag-uusap, malamig ang hangin sa gabi, at nabuo ang makapal na layer ng yelo sa Datong River.